Kamusta? Halika kayo, papakita ko sa inyo yung kinuha kong mga lumber para sa gagawin kong beds. May kamahalan yon, pero yung amoy napakabango. It's cedar. Kilalang matigas at pero hindi siya immune sa pagkakabulok. Pero at least matagal-tagal kaysa doon sa mga mas cheaper price. 24 bucks ang 2 by 6 by 8. It's a lot of money. Dalawa lang kinuha ko at masusundan pa yun na marami. Pero dalawa lang kinuha ko para maumpisahan ko itong maliit na gardens. Kung meron kayong maliit na Buick na mga SUV, small SUVs, just to get you an idea, kasya ang 8 feet. Ito ay, pag sinabing 8 feet, ito ay about kasing haba ng full couch, I think. You can check that to confirm. Ngayon, this is 6 feet, 6 inches ang lapad, 2 inches ang kapal. Lapad, kapal, pareho ba yun? Well, you get what I mean. At yung haba ay 8 feet. Ito ay perfecto sa isang, again, ulitin ko, para sa akin, my opinion, ang magandang bed ay 2 by 4 by 8. Ito. Ang haba at width ay 8 feet by 4 feet. Okay? Or 4 feet by 8 feet, however you look at it. Kaya, para sa akin ang ideal, kasi pag nasa side kayo, nagko-cultivate kayo, nag-harvest, or nagpo-prune, or kung naman, ay prune, trim, whatever, ay yung sa side, yung kalahati nun is about 2 feet lang, madaling ma-reach. Okay, hanggang doon lang at padayon, kaibigan. Ito lang yung lumber, kahit sa distansya, naamoy mo yung fresh pine. Cedar pala, cedar. This is cedar. Matigas na kahoy. Ito yung ideal pag gusto nyong gumawa ng mga furniture din. Napakabango nito. Okay, and susundan ako. I'm a sucker. I'm a sucker for Milwaukee. I'm a Milwaukee guy too pagdating sa mga tools. Pagdating sa kasuotan, Carhartt. Pagdating sa mga power tools, it's Echo at Toro. Pagdating naman sa mga ganito, mga power tools din, mga tulad ng mga impact wrench at mga product na safety glasses, maliliit hanggang sa malalaki, tulad nga ng mga power tools ng Milwaukee. I'm a fan. Hindi lang yung mga kasuotan nila. I'm not a fan of vest or jacket na may battery powered. Alam ko ang silbi niya at alam kong nakakapagpainit yun, pero sa lugar kung saan ako nakatira, that's not gonna be enough. The battery is not gonna be enough. Ang kalaban ng battery ay talagang kalamigan, matinding lamig, at kung aasakay sa battery ay napakahirap, walang garantisado. Tatatandaan nyo ba yung mga sasakyan ninyo, kotse nyo, na nag-dip down tayo ng mga -40, okay, and even colder? You need help, lalo na yung sa mga fluid, hindi lang sa fluid kundi sa mga battery, hindi lang sa battery kundi sa mga fluid. Pag-usapan natin yan kasi importante yon na maintindihan ng ating mga kababayan, lalo pa yung mga bago dito, kung paano mag-behave ang battery at fluid sa kalamigan. Alright, meron ako nito, marami. Meron ako nito, bagong style to eh. I think may isang packet ako nito, may isang package meron ako nito. Ito ay wala ako, pero may ibang uri ako nito. Ito yung pag mag-sketch ka sa mga inukit na mga metal, like yung serial number, yan, maganda to. Ang gamit ng iba, simple chalk lang eh, or even yung mga simple marker, that will work. Pero ito is special for that. I'm a sucker for this. Safety glasses, meron akong safety glasses na Milwaukee, ang dami ko nun, pero you know what, let me try this HDX, we'll see. Safety glasses, at according dito sa mga usual na mga typical na mga kanilang mga marketing strategy,
na can barely see this. Pareho sa camera at sa actual. Impact resistant, importante yon kasi kahit anong ingat, lalo pat na you're moving a lot, tatamaan mo at babagsak ang salamin. Kaya hopefully itama ang claim niya, totoo. 98, almost 100% UV protection. Importante rin yun kasi lalo na mga lawn care guys or even kayo, naglalakad kayo at you don't know kung anong damage talaga ng UV na ginagawa sa mga mata natin. Always look for that claim at na protection sa mata ninyo. And anti-fog. Not really a fan of this kasi bihira talaga mag-fog kahit anong klaseng ang aking gamit na lente na salamin, mapa-clear man or you know, shades or they do fog pag talagang kasagsagan ng trabaho at minsan lalo na yung time na meron kayong mask noon, which I really hate. I am against that, yung mask. Pero I did notice yung iba kung how it performs yung aking mga glasses noon, safety glasses. Some are really they don't really fog. They do fog, but not a lot. Usually pag sinabi ng anti-fog, they will still fog pero not a lot. Okay, yun lang. And sa lahat ng mga aking glasses, I love having tali or lanyard. Ito ay let's see, may picture ba tayo ito? Wala, pero ito yung sa that goes against go on ano yan, sa ibabaw ng inyong tenga. Yun na marami sinusuot nyo and nakatouch ito. Okay, and I like it kasi anytime pwede kong i-drop and it serves as a necklace kasi pag ito nakasabit lang sa mga bulsa it tends to really tends to fold. Alright, yun lang. I'll go quick. Bango. Saan ko ito gagawin? Let me see. Let me show you. It's just the reason kaya dalawa lang dahil dito meron ako ditong maliit na bed na ang buong idea nito kasi lagyan ko ng lagyan ko siya. Let's see if I can move back. Yan, lagyan ko siya ng mga tanim na yung anti-lamok. Ano nga ba yung mga lamok na yon? Yung mga herbs. I forgot about that. Again, nasa utak ko. Hindi ko maibigkas. Sa dulang dila ko pala. Yeah, ito, a little bit. And I should have measured it. Hindi ko alam kung not exactly, I don't exactly know kung gaano ito. I would say 5 feet lang ito. Not exactly 4 feet, not exactly 6 feet. We'll see. Hopefully tama yung kuha kong 8 feet dahil sa ganon ang lumber kasi minsan kinakalkula na para tama yung tabas para kung may matira man ko konti at yung iba eksakto lang, doon nakakatipid sila kesa yung sobra, hindi mo naman kailangan yung sobra na iuwi lang sa nakakalat sa paligid ng kabahayan nyo. Alright, ayun lang. At again, ito yung compost ko. Alright, so mga kaibigan ko, yung mga paborito kong mga sinusubaybayan, ito ang compost. Kailangan ko pang isalain sila. Ang gamit ko lang ay simple basket, pero gagawa rin ako ng talagang yung alam mo yung galing sa atin na merong by 2x4 2x2 na kahoy. And yun, ito nga pala ay aking ito yung compost bin na nakuha ko na I've told you before. Lalagyan ko siya ng screen mesh sa ilalim para sa ilalim ng lupa, bago ko ipatong para naman kung may magdig dyan ng mga critters, mga daga, squirrel, kung sino man, ay hindi sila makakapasok. And still may butas pa rin siya para makapasok ang mga bulate. Yep, importante 'yon. At syempre, pag namuhay ang bulate sa loob at tumaba siya, hindi na siya makakapasok. Matatrap na siya, pero yun ang kagandahan nitong may mesh. I've never done this kasi laging open ako sa paggawa ng mulch like that. Pero I'm trying new things na. And this is just my idea.
And we'll see what happens, di ba? Majority to ilalagay ko yung sa kabila kong channel. You know, if you're interested to follow, maybe nandun din siya kung, I don't know, I got 2 channels now. Actually, I have 3. Yung isa about ano to, mga EDC, you know, the simple things, how to be self-reliant, yung you can actually produce things like yung food, pag-imbak ng nabubulol ako, or gamot, yung mga ganon. I don't think you'll be interested, pero and it's just a little bit of hobby sa akin, you know. Kaya, pero ito, I have this channel, and hope na nag-enjoy kayo. If not, you know, that's fine, totally fine. You know, gandahan dito sa atin, we still have the freedom to choose kung ano yung susubaybayan, panoorin, and that's what it's all about, di ba? You know, share ideas. You don't believe it, or you know, just ask the questions, or challenge it, as long as we remain respectful. Alright, so ito na muna, at kaibigan, padayon.